So magkano ba yung makukuhang pera ni Carlos Yulo ano sa kanyang pagkakapanalo? At syempre sabi ko nga alam na natin na maraming kontrobersiyang nagaganap ngayon, mukhang meron talagang family problem no na hindi pagkakaintindihan. Pero doon muna tayo sa winnings no ni Carlos Yulo. Magkano na ba yung nakuha niya no? So from the Olympic medals natin, from the Republic Act no 9064 ay mayroong 10 million each gold medal na makukuha si Carlos, at Republic Act 10699 po pala ito no. At ito ay manggagaling sa pondo ng PAGCOR o ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Okay. At ito yung mga prices no na for Kaloy na ito ay as of yesterday na nung tinignan namin siya. So based on Republic Act 10699, 20 million pesos in cash. Galing sa Congress naman ay 3 million pesos cash din yan ano. Tapos sa Bounty Fresh no ay galing 3 million cash, sa Mega World 3 million na cash, and then sa ICTSI mga terminals, integrated container terminals, ito no 5 million pesos in cash. So a total of 34 million pesos in cash pa lang yan ha. So marami pang mga iba't ibang klase ng premyo kasi. So i-add natin yan lahat maya-maya ano. Okay, so pagpatuloy naman natin. So sa susunod, ano pa yung mga prizes na makukuha ni Kaloy? House and lot, na approximately nilagyan ko lang ng amount ito na 5 million pesos mula sa Philippine Olympics Committee. Tapos 3-bedroom condominium unit ang binigay ng Mega World sa kanya no sa which is 32 million pesos na worth. So ang total real estate na makukuha ni Kaloy ay nasa 37 million pesos. Okay, sige. So, alam niyo po, itong mga nilalagay ko, so kanina yung cash at saka itong real estate, para sa akin, ito kasi yung mga pinaka-useful talaga na premyo na makukuha. Na sa tingin ko ay genuine yung pinanggagalingan from the government and from the private sector. Yung iba kasi mamaya medyo may mga hindi akong gustong galawan, no? At nung ni-research ko siya, ay, mayroon palang term sa mga ganun, ano? So, eto, tingnan natin. Si Don Maciatos naman, nagbigay ng franchise na worth, sabi mga 120 to 390,000. Pero siguro naman dahil gold, yung worth 390,000 yung ibibigay sa kanya, di ba? Si Don Lemon, ganun din, 390,000. Tapos, si Toledo Medical Group naman ay nagbigay ng brand ambassadorship na may 5-year contract worth 10 million pesos. No? So, ito ay for a total of 10.8 million pesos. Okay? So itong brand ambassadorship ay mukhang madali itong makukuha kasi endorsement lang ito, no? Pero itong mga franchise, iniisip ko ay okay din naman na makuha yan, pero syempre may magpapatakbo niyan. Alangan namang i-give up ni Kaloy, no, ang kanyang pagji-gymnastics at magpatakbo ng franchise. So medyo may parang intricacy kumbaga ano. Pero syempre ay hindi rin naman natin masisisi yung mga businesses na yan kasi yan yung kaya nilang ibigay, di ba? So, yon. And then, ano pa? Ang SM Retail naman ay nagbigay ng worth 1 million pesos na in-kind. Siguro si Carlos ay pwedeng pumunta sa SM at bumili ng kahit anong gusto niya, in-kind yon, worth 1 million pesos. Within 1 year daw dapat magawa niya yan. Ano? Ang Apollo Home, ganun din, may 1 million pesos worth of furniture. O diba, meron ng pang-decorate si Kaloy no, doon sa kanyang condominium na makukuha. Tapos, ang Lost Villa, which is a tour company, nagbigay din ng vacation package sa kanya na worth 2 million pesos. So, itong mga consumables na nilagay ko is about 4 million pesos, yung total niya. Okay? Tapos, so ito yung mga total prices niya so far, no? Na para sa akin ay would leave a good taste in the mouth, no? Kumbaga, parang ito ay okay, aprobado ko siya, ganyan, no? 85.78 million pesos, and that is coming from real estate as from cash na 34 million pesos,
plus real estate na 37 million pesos and consumables na 10.8 million pesos, no? So, na ano 'yan yung business and ambassadorship, no, franchise, 10.8 million pesos and consumables na 4 million pesos. So 85.78 million pesos so far yung sinasabi ko diyan, no. 85.78 million pesos so far kasi naku, tingin ko talaga umpisa pa lang ito, 'di ba? Kaya hindi ko rin masisisi na ang lakas ng issue sa social media tungkol sa, ay ganito, ganyan, yung family, tsorba-tsorba, mga gano'n, no? Pero para sa akin, ang advice ko diyan ay ayoko na talagang makisawsaw pa sa kanila. Kaya meron akong kaisipan diyan mamaya i-share natin, ano? Tapos meron din naman tayong mga tinatawag na mga speculative prices. Ito yung mga naloloka ako, 'di ba? Yung mga these are actually mga prices na hindi naman talaga sila as generous as they appear, 'di ba? Malala nyo yung mga kunwari mananalo ng mga contest dati. Sasabihin na at itong brand na ito ay magbibigay ng 1 year supply of toothpaste. Nakakaloka yung 1 year supply of toothpaste. Ano? Parang pag kung titignan mo, wow, parang ang dami-dami. 1 year supply or lifetime supply of toothpaste. Naku, magkano lang yon, di ba? So, yon. Lifetime free meals at saka mga lifetime free medical consults. So for me, these are all speculative prices. Kasi, for example, merong nagbigay sa kanya ng free buffet, no? Eat all you can. Kahit everyday pa daw siya pumunta for one. How realistic is that really? So para sa akin talaga ay parang mas siya, no? Nakikisakay lang talaga tayo sa success ng isa at para tayo ay mapag-usapan at magkaroon tayo ng media mileage at saka ng tinatawag na publicity stunt. Okay? At ang tawag nga po dyan ay brand opportunism. Ito ay kung saan yung mga brands, they take advantage of a person's newfound fame or a significant achievement to gain visibility and publicity. So it's a PR stunt para mapag-usapan lang sila at ma-attract ang media attention. Alam nyo, pag nababanggit yung mga nagbigay ng mga free na yan, ay syempre free advertisement na yon sa kanila, di ba? Tapos nakakapit pa sa pangalan ni Kaloy. Ako naman parang, I cannot, no? Hindi naman yan magandang gawain, ano? They create a positive association between the brand and the individual. Okay? So para sa akin, mas maganda naman sana kung medyo mas genuine tayo sa pagbibigay ng ating congratulations kay Kaloy. Wag naman yung mga ganyan na, meron pa 'di ba? Lifetime medical check-up on something. Pwede ba? Tantanan ako, 'di ba? Parang carry naman 'yan, okay, pero mas gusto ko yung mga talaga na genuine nagbigay ng cash ng kasi mas 'yun mas ramdam at mas magagamit niya at hindi lang para mapag-usapan. Aminin natin, kaya ginagawa ng mga ito, ang mga yan ay dahil gustong mapag-usapan at maikabit ang kanilang pangalan kay Kaloy, di ba? Siyempre, hindi na tayo lalayo kung may brand opportunism, may mga political opportunists din, ano? Itong mga political opportunists natin, ito yung mga politicians na nagko-congratulate sa mga person for their achievement primarily for personal gain. This is for self-promotion. Highlight nila yung kanilang image, actions, or statement. Mas malaki pa yung picture nila kaysa kay Kaloy, ganyan, nakakaloka, no? And it's really involving the taking advantage of the situation or event to gain political benefits para ma-align sila doon sa positive image na yun, di ba? Nakakaloka. So, yun, ha? Mas maging maingat lang tayo sa mga ganyang mga tsorba kasi may mga political opportunism nga tayong mga tinatawag din. Okay? So iyon yung mga nakuha ni Kaloy, no? Parang 85.78 million. Pero aside from that ay mayroon na rin naman nakukuha si Kaloy na benefits dahil siya ay isang national athlete, no? So dahil ito ay sa batas natin, ano? Ito yung mga benefits and privileges, no, ng national athletes and coaches. So may 20% discount sila sa transportation services, hotels, and other lodging establishments. 20% discount admission fees sa mga theater, cinema houses, and concert halls. Meron silang free medical and dental consultations in government hospitals and similar establishments.
Tapos, sila din po ay may coverage na sa PhilHealth, no? Free na yung coverage na sa PhilHealth. Meron din silang dapat comprehensive social security benefit program mula sa SSS. So ito po ay sinubukan ko na ipa-clarify sa SSS mismo pero hindi pa nila ako nasasagot. Pero babalitaan ko kayo, baka naman pag national athlete ka ay during the time na you're serving the nation ay assured ka na ng contributions mo sa SSS. I would think ganun yung chika dyan. Okay. Priority in existing livelihood programs being undertaken by the government agencies. Dapat priority din sila sa national housing programs ng Pag-ibig and use of living quarters ng Philippine Sports Commission. Yan, no? Meron ding scholarship benefits, may retirement benefits, may death benefits, may cash benefits din sa mga athletes and coaches.